Mga ka-Gigi, yung flooring po na ito ay tapos na po ito nung una. Ang problema nga lang ay hindi po nagustuhan ni architect tsaka ng owner. Ngayon, nag-decide po yung aming project manager na i-resanding na lang po yung flooring. So, kaya po nireject po yung flooring, yung unang finish. Dark po yung ginawang masilya doon sa mga dugtungan. Pati na rin po doon sa mga pinagpakuan. Kitang-kita din po yung mga masilya. Kaya ayan, nag-decide po yung ating project manager na i-resanding na lang po lahat. At ngayon, ipinagkakatiwala po sa atin yung magiging finish po nito. Mga ka-Gigi, hindi ko po linya yung mag-finish ng flooring. Pero dahil sa ipinagkatiwala na po sa atin ng ating project manager, so kaya ayan, kami na po ang gumawa. Kaya mga ka-Gigi, kung panoorin nyo po yung video na ito o kaya maumpisan nyo po, mas maganda po kung tapusin nyo hanggang sa matapos, hanggang sa makapag-top coat tayo para makita nyo po yung step by step natin na gagawin. Ngayon po kung magustuhan nyo po yung ating video, yung ating mga videos ng mga nakaraan, paki-like nyo na lang po at paki-share nyo na din para makakatulong po tayo sa iba. So sa lahat po ng mga veterano sa ganitong trabaho dito po sa wood flooring, kung mayroon po akong kulang, message nyo na lang po ako. Sa totoo lang po talaga, yung wood flooring ay hindi ko po linya ito. Pero may pagka-similarities naman po ito sa trabaho ko kasi pintor po ako. Lahat naman po ng mga kahoy ginagawa namin yan. So nagbabarnish po kami, nagduduko po kami. So basta lahat po ng painting, ayun, sakop po namin yan. So ngayon kung meron po kayong gustong ipagawa sa amin, kontakin nyo na lang po ako, message nyo na lang po ako sa aking YouTube channel o kaya doon po sa aking Facebook account na Joel Garay Gascon. So ayan, mga ka-Gigi, umpisa na po natin. Magandang araw po muli sa atin mga ka-Gigi. Welcome na naman sa nating episode. Ang episode po natin ngayon ay magpapahid po tayo ng sanding sealer dito sa flooring na ito. Kasabay po nito ay gagamit na rin po tayo ng timber coat na pang top coat at ito po yung huling pahid para dito sa ating wood planks. So ito po, nahasa na po ito. So kulang na lang po dito ay yung pagbabarnish. Mga ka-Gigi, yung ginamit po natin dito materials na pinapapahid natin sa sanding sealer, ito po yan. Tawag po namin dito ay camel brush o kaya Chinese brush. Yung brush po na ito ay medyo may kamahalan pero sulit na sulit naman po ito pag oras na ginamit natin sa mga wood surface. Marami po sizes yan. Meron pong D1, D2, ito, D3. Hanggang D3 lang po yata ang pinakamalapad nito. So ito po, ito yung ginagamit natin dito sa first coating sa ating sahig. Dito rin po, gumamit din po tayo ng cotton BB roller dahil sa medyo malawak po yung area natin. So kaya ito yung gagamitin natin na pwedeng gamitin natin pang first coating sa sanding sealer. Ang gagamitin natin na pang final coating na paintbrush ay ito na po mismo. Wala na po iba tayong gagamitin na brush kundi ito lang. So ito po kasi oras na pag ginamit po natin sa wood surface, halimbawa na lang yan kagaya unang-una dito sa flooring, yung wood planks na yan, swabe-swabe po yung daan nito. Mas maganda po ang daan nito kumpara po sa ganitong brush. Pero kung halimbawa gusto niyo po mag-DIY sa inyong tahanan at medyo kapos sa budget, pwede na po ito pagtiyagaan. Ganito okay na po yan. Basta hagurin nyo lang po ng maayos yung pagpapahid nyo sa sahig.
marami pong paraan para sa pagpapahid ng sanding sealer sa flooring. Pwede pong spray, pwedeng brush, pwede rin roller. Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo na lang po, or paki-like nyo na rin po yung aking videos, or kung gusto niyo po yung ating episode ngayon, paki-share na din para makakatulong po tayo sa iba. So ayan po, maraming salamat po sa inyo. Sana po kung inyo pong umpisan itong videos na ito, mas maganda po kung inyo tatapusin para alam nyo po yung magiging proseso dito sa wood flooring natin. Ngayon, mag-uumpisa na po tayo magpahid ng ating sanding sealer. Ngayon dahil tapos na po natin mga ka-GG first coat yung wood planks, susunod naman po natin ang gagawin. Meron pa kasi dito mga awang-awang pa. So kagaya niyan, ito. Mamasilyan po natin yan. May binigay po sa atin yung naghahasa ng flooring na to, yung kusot ng mga kahoy na ito, yung pino. So yun po, nilalagyan po natin ng sanding sealer, tapos yung pino ng kusot. Ito na po ngayon yung kalalabasan ng gagawin natin pamasilya. So ito, ipapahid na po natin to. Papasakan natin lahat ng may mga awang, yung mga butas-butas ng mga pinagpakuan, at kung mayroon pang yung mga ibang crack ng kahoy, isasama na rin po natin sa masilya. So ito na po yung resulta ng kusot plus sanding sealer. So tamang labno lang po ilagay natin para masiksikan po natin yung mga awang-awang ng kahoy, yung mga pagitan ng kahoy. Ayan, tapos na po natin maliha yung ating wood planks. Meron na po tayo dito nakahanda na sanding sealer. Ayan mga ka-GG, bago po natin pahiran ng pansikan coating na sanding sealer, pupunasan po muna natin yung mga niliha natin para makita kung meron bang area na hindi pa naliliha yung mga pinagmamasilya natin. So yan, pin thinner po yan. So nakahida na yan. Yan po ang naging resulta na pinahira ng pin thinner. So sa mga gwapito ko na mga partner, shout out sa inyo, Glenn Balaton, Jerome Osorio at Manuel Jimenez.
Ngayon mga ka-GG, dahil tapos na po natin pahiran yung ating wood planks ng sanding sealer, nakailang coating na rin po tayo nito. So nasa halos 6 na coating na po tayo ng sanding sealer. Ngayon ang gagamitin natin pang final coating ay ito na po. So yung timber coat, gagamit po tayo dito ng isang galon na matte na top coat. Tapos paghahaluin po natin yung semi-gloss na top coat na timber coat. So ayaw din po nung may-ari na makintab, sobra, and ayaw din na sobrang flat. Kaya ang gagawin po natin ngayon ay paghahaluin po natin yung matte tsaka yung semi. Pag-isahin po natin dito. So yung matte finish po na timber coat na isalin na po natin doon. Ito na lang din po isusunod natin na isasalin. So bubuksan na po natin ito. So dito po sa scoop natin, dito po sa episode natin, nagsanig po yung materialis ng Boysen product, tapos yung timber coat. So final coating natin ito. Ang kagandahan dito mga ka-GG, yung timber coat ay hindi po siya mabaho. At ito meron po ditong nakalagay na sa kanyang description. So hindi po siya mabaho, madali po matuyo at madali pong i-apply. Ito pwede rin po ito gamitin sa loob at labas ng bahay. So kung naka-expose naman yung kahoy nyo, pwede po ito gawin nyo pang top coat sa labas. So tatlo po yung ori nito. Meron pong gloss, ayun po yung semi-gloss, saka yung matte na top coat ng timber coat. Kaya ngayon po ipapahid na po natin ito sa flooring. Gagamit po tayo ng ganitong brush. Tawag po namin ng brush na ito Camillo o kaya Chinese brush. Napakapino po ng kanyang hibla at bukod doon napakasarap ihagod. Napakalambot po ng nito, yung kanyang buhok tinatawag. So ngayon ito na po yung gagamitin natin pang final coat. So dito sa yung timber coat natin na pan top coat, kung tutusin talaga ito, pag nagtuyuan to ng timber coat, halos hindi na po natin magagamit ito. Pero para maganda yung maging quality yung finish natin sa wood planks na papahiran natin, ito po yung gagamitin natin. So madaling ipahid po yung timber coat, hindi po kagaya ng ibang top coat na mga lacquer type o kaya yung kagaya na lang halimbawa ng polyurethane. So polyurethane po kasi dalawang components po pwede nating gamitin doon, yung catalyst tapos yung yung polyurethane na top coat. So ito one component lang po tayo dito mga ka-GG. So yan po, medyo malawak po yung area na pagpapahida ng timber coat. Hanggang doon po yan sa loob. So ito po, naka-sealer pa lang yan. Pero sa sanding sealer pa lang po, napakaswabe na rin. Pwede na rin po yan. Ngayon kung nagtitipid naman kayo, wala kayong budget or mahina lang yung budget, pwede na po yan. Sanding sealer, okay na po yan. So yan po. Sanding sealer yan. Product po ng Boysen. So ayan po mga ka-GG, nakapag-final coat na po tayo ng timber coat. So yung ginamit po natin dito, kagaya po na sinabi ko kanina, isang matte na top coat at isang semi-gloss na top coat na timber coat. So ngayon po, kung gusto nyo naman po mag-DIY, yung pinahid po natin dito na una na sanding sealer, pwede na rin po yan kung sakaling gusto nyo rin po na makatipid sa budget. Sanding sealer, okay na rin naman yon.
So kung gusto niyo na rin po na maging quality yung inyong sahig, pwede po kayong gumamit ng timber coat. So sa timber coat, kagaya na sinabi ko po kanina, hindi po siya mahirap ipahid at hindi po siya mabaho at madali po siyang matuyo. At isa pa, isang component lang yan. Ngayon po mga ka-GG, kung trip nyo naman po magpagawa sa amin, message nyo na lang po ako dyan sa inbox natin. Kontakin nyo na lang po ako dito sa aking YouTube channel. So usap na lang po tayo para kung meron kayong ipapagawa na mga wood planks. Hindi lang po sa wood planks. Ang totoo po nito, hindi po talaga ito yung linya namin. Ang problema nga lang, direject po ng owner tsaka ni architect. Hindi niya po nagustuhan yung finish. So ngayon, nag-decide yung aming project manager na iparisanding na lang lahat ito. So dati yan. So kung nakikita nyo lang po dati, pero papakita ko po sa video, yung kung gaano kasama din yung unang finish. Yung unang finish po kasi, yung mga dugtungan ng mga kahoy, yung sa wood planks natin, yung masilya, kitang-kita yung masilya, sobrang dark. Tapos yung mga pinagpakuan, ganoon din po, kitang-kita po yung mga pinagpakuan ng mga masilya. So hindi po ni-retouch. Kaya noon, nagalit yung owner, ayun, pinarisanding po namin. At ito na po kami na yung gumawa. So madalas po ginagawa namin mga finishing. So kung type nyo rin po na magpagawa sa amin, pwede po kami mga restaurant, mga commercial building, residential. So kontakin nyo na lang po ako sa aking YouTube channel. So yung aking Facebook account po, pwede po kayong din po doon, mag-message, Joel Garay Gascon. So maraming salamat po. Ngayon po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakipindot nyo na lang po yung subscribe button at pindutin nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Ayan nga po mga ka-GJ, yung application po natin dito. Pwede po nyo gawin ng 2 coats o kaya hanggang 3 coating. So depende niyan sa inyo. Kung sa tingin nyo po na medyo nakukulangan pa kayo sa pahid, yun, dagdagan nyo lang po yan ng ilang coating pa. Kung mas maraming coating, mas maganda po ang kalalabasan, mas maganda po ang resulta.